Okay, mga sangkay, alamin po natin itong balita sa international update ngayon, world news. May nakita po kasi tayong update, mga sangkay, na may nadulas daw po at nakapagsabi na ang mga sundalong Amerikano ay nandun na daw po sa Taiwan. Well, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na narito ngayon, no? So, alamin po natin itong report, mga sangkay, kasi ngayon po talaga pinag-uusapan po itong possible na magkaroon ng ikatlong digmaang pandaigdigan at any moment. At ngayon nga mga sangkay, mayroon pong update patungkol po sa Taiwan. At alam po natin ang Taiwan against China, mayroon po talagang mayroong banggaan kasi gustong mabalik ng China, okay, ang Taiwan sa kanilang kapangyarihan. Kasi for your information, ang Taiwan ay probinsya po ng China. Okay? Kaya nga lang, kumalas na eh. Ayaw na po nila magpasakop sa China. Ngayon, mga sangkay, pag-usapan natin yan dahil kung totoo na andun na yung mga Amerikanong sundalo sa Taiwan, ako, malaking gulo yan. At hindi natin alam ano ang magiging takbo ng istorya ng sigalot ng China at Taiwan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Napakadali lamang po niyan, mga sangkay. At sa mga nanonood po sa Facebook, syempre wag nyo pong kalilimutan din na i-follow ang ating Facebook page. Ngayon, ito nga po, mga sangkay. Ayon po dito, Taiwan admits US troops are now stationed on islands of the Coast Guard of China. Amid fears the region will spark World War III. So, gaano ito katotoo, mga sangkay? So, ang Taiwan, inadmit daw nila na andun na daw ang tropang militar ng United States of America at naka-station na po sa isla nila. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin itong balita kasi alam nyo itong World War III. Na ayaw po talaga natin mangyari yan, mga sangkay. But we don't know, guys, kung maraming potential eh. Pwedeng ang Pilipinas at China, pwedeng Taiwan at China. But again, involved po lagi ang Amerika. No? At same po situation, pwedeng North Korea against South Korea, North Korea against Japan, involved din po yung US. So, maraming potential eh. Dito pa lang sa Asia yan ha. Sa Middle East or sa West Asia, mayroon din po. 'Di ba? Doon sa Red Sea, yung kaguluhan doon, mga sangkay. Mayroon din po sa Europe, itong Russia against NATO forces. So, maraming potential na bagamat ayaw po natin na mangyari ito, pwede po talaga mangyari. That is why we have to pray, no? Ipanalangin po natin itong ating bansa na hindi po tayo maipit sa kung anumang digmaan. Kasi, my goodness, maging aral na po sa atin ang nangyari noong World War II. Naipit po tayo sa digmaan. Ang nangyari tuloy, tayo yung kawawa. Diba? Ayon po dito, ang Defense Minister ng Taiwan appeared to accidentally admit that US troops have been stationed off the Coast Guard of China in what would be a startling escalation. Okay, mga sangkay. So dito, ayon po sa report, mula po dito, saan ba to? Mula sa Mail Online News. Ayon po sa report, itong Defense Minister daw po ay hindi sinasadya na nasabi na itong mga sundalo daw ng US ay naroon na daw po sa Taiwan. Ayon po dito sa report, mga sangkay. So, ngayon, hindi rin po ako magtataka kasi sa Pilipinas din, di ba? Andito rin naman talaga yung mga Amerikano at kailangan nila po yung gawin para mabantayan, mga sangkay, itong mga bansa na nais pong gawan ng kung anuman na masama nitong China. It is believed that if the defense chief, okay, was correct, the US military would be training Taiwanese forces on small islands close to mainland China, including Kinmen Island. So kung totoo daw po, okay, itong pagkadulas ng defense chief
ng Taiwan na andun na nga daw po ang US military, malamang daw po mga sangkay, nagtitraining po sila. Nagtitraining din daw po sila ng mga Taiwanese forces. Nako mga sangkay, ayan na nga po sinasabi po natin. Kahit ano pong iwas natin, pwede po talaga mangyari yan. No? Pwedeng mangyari ang ikatlong digmaang pandaigdigan, but hopefully, praying na hindi po talaga tayo madami. Kasi alam nyo, ito lang po guys. Pakita ko lang sa inyo yung, saan ba yun? Ito yung mapa. Ito yung mapa ng Asia. Okay? Ito yung Pilipinas. Ewan ko, nakikita nyo ba? Lalakyan lang natin. Ano ba lakyan to? Ito na po yung sukat, siguro. Zoom in. Philippines, Taiwan. Ito po yung Taiwan, no? Nakikita nyo ba? Ito yung Taiwan. Ito yung China. Di ba? Laki-laking bansa. Ito yung China, mga sangkay. Ito yung Pilipinas. So, kung magkakaroon ng digmaan ng Taiwan at China, aliit lang ng Taiwan eh. Ayan o. Sobrang lapit po niyan. Ayan o, ang lapit lang po niyan dito sa Pilipinas. So, maaari, mga sangkay, na maano tayo dyan. Kumbaga, pwede tayong madamay. Kasi, malamang, aliado po tayo ng Amerika eh. Ngayon, ito po, mga sangkay. Ang Vietnam, kalaban din po ng China. Ito po yung Vietnam. Ayan. Tapos, yung India, kalaban din po ng China. Tapos, yung Japan, kalaban din po ng China. So, kapag nangyari yan, mga sangkay, kasi mga kaalyado po to ng Amerika eh. Kapag nangyari yan, ito ang possible scenario kapag nagkaroon ng war. India, Japan, South Korea, Philippines, Taiwan. Okay, ganun po ang mangyayari. Vietnam against China. Pero alam din po natin kung gaano kalakas ang China. 'Di ba? So, ang magiging wag naman po sana mangyari, no. Pwede kasi tayong maging pwede tayong maging battleground nitong mga to. Okay lang sana kung sa ibang bansa, no, magkakaroon ng digmaan o kaya sa South China silang. Kaso pag nagpang-abot po yan dito sa kalupaan, especially pag Luzon, ang medyo safe lang po na banda ay dito po sa Mindanao, no? Kaunti lang, medyo safe lang ng kaunti. Pero dami pa rin yan mga sangkay kapag ka nagkaroon ng gera eh. 'Di ba? Pag sinabi kasing World War, wala pong dyan, walang exempted na lugar. Maliban na lamang po sa Amerika kasi lagi po talaga nilang nililihis eh. Lagi po nilang safety yung US even in World War II. So ngayon mga sangkay, ito po ang magiging possible scenario talaga. Kung tayo naman po ang gigirahin ng China, abay, pambihira. Ilang nuclear lang din po tayo, mga sangkay, ayan po. At wala po tayong pangdepensa sa nuclear kasi ini-intercept po yan eh. Parang yung pangdepensa ng tawag dito ng Israel. Yung nila mga sangkay, napapasok pa lang yung missile, pumuputok na po sa itaas. So kung mayroon po tayo niyan, okay? Okay, mga sangkay, medyo kaya. Kung mano-mano lang, pwedeng kayanin ng Pilipinas yan eh. Kasi alam niyo naman yung Pilipino, matatapang po yan. So, kaya nga lang, kung pagdating po sa pagiging advanced sa kagamitang pandigma, lugi po talaga tayo. So ngayon mga sangkay, kung totoo man, no, nandun na po yung US, nag-aabang na lang sa pagsalakay ng China, medyo malaking problema yan mga sangkay, no? Ito po yung mga larawan, no, doon sa Taiwan, yung pwersa ng Taiwan. So kayo mga sangkay, naniniwala ba kayo na andun na po yung Amerika nagbabantay na? Kasi ngayon, ang China aggressive. Biruin mo, nagtayo po sila ng mga kampo ngayon. Malapit doon sa Taiwan. Ganyan po yung ginagawa ngayon ng China. Mga ang pagkakaalam ko, 3 area or 3 isla na malapit sa Taiwan ang pinagkutahan ng China ngayon.
Well, ano po ang inyong opinion tungkol dito mga sangkay? Well, comment nyo sa ibaba. Meron po akong isang YouTube channel, guys. Ito po, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Nag-upload po tayo dito ng mga mahalagang impormasyon mula po sa Biblia na nagaganap din po sa panahon natin ngayon. So, hanapin nyo lamang po ito, then click the subscribe, click the bell, and click all, okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.